Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng aklat ng 1st and 2nd Corinthians. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programa po na ating ginagawa. At nawa po ay nabibless kayo, nakikinabang po kayo at napupulot po natin ang mga magagandang leksyon mula po dito sa ating pinag-aaralan. Naunawaan natin na ang sulat ni Pablo ay he is addressing specific concerns na nai-report po sa kanya. Pinag-usapan natin noong mga nakaraan, he was dealing with unity, with sexual immorality, with idolatry, and then also yung mga teachings na medyo mali ang pagkaunawa ng mga tao. And dito po sa mga taga-Korinto. And last time, ang pinag-usapan natin is the power of Christ's resurrection. Tingnan natin yung 3 points natin, which is the basis, banal na kasulatan, at ang mga eyewitnesses. We look at the body, ano yung glorious body, o yung body na ipagkakalob, which is the glorious body. And we look at the blessing, na ang blessing ay yung mga taong nananampalataya ay ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang pangakong resurrection. Kaya we have no reason to fear death. Matakot tayo kung ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa nagsisimula. Kung na-miss nyo po yung pag-aaral na yan, pwede nyo pong balikan doon po sa aming YouTube account. At doon po mapapanood ninyo, mapapakinggan ninyo, pwede nyo pang ulit-ulitin mula nung umpisa. Kasi bakit po? Para maunawaan nyo yung buong aklat ng Korinto. And now, we are jumping to 2 Corinthians. And I hope na nakinabang kayo at patuloy kayong mabibless dito po sa ating mga pag-aaralan. At pag-uusapan natin ngayon, love-driven ministry. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay
sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Purihin ng Panginoong Diyos na tayo po ay napapanood din sa telebisyon, napapakinggan sa radyo, at lalong higit sa social media. Purihin ng Panginoong Diyos sa inyo po mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Maraming salamat. At sa loob po ng matagal na panahon ay we've been able, by God's grace, to continue doing this. Tuloy-tuloy po nating nagagawa ang paglilingkod nating online. Salamat po sa inyo na mga nagpe-pray, na nagpapahiwatig ng inyong concern, and ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang mga resources, mga ideas, and mga kagamitan para po nang sa ganon, patuloy po nating magawa ang paglilingkod na ito. Kami po, with my family, we are so blessed and so happy na by God's grace ay kasama pa rin po namin kayo at patuloy tayong nakakapagpahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos through these long videos and then short videos and mga pictures and mga posts, and hope and pray na ito po'y nagiging pagpapala sa inyo. At kung kayo po ay nakakasama namin sa unang pagkakataon, like ninyo, subscribe ninyo, hit nyo yung notification bell para po nang sa ganun ma-notify po kayo sa mga pag-aaral natin. And of course, pakishare nyo na rin ang programang ito upang nang sa ganun, maraming makinabang, maraming mabless, marami po ang marating ng ginagawa po nating pag-aaral. And of course, all the glory and all the praises belongs to our Lord and Savior, Jesus Christ. Nawa po ay nasa maayos kayong kalagayan at nawa po ay patuloy na maranasan ninyo ang biyaya at pagmamahal ng ating mahal na Diyos. At ngayon po, magpapatuloy po tayo dito po sa ating pag-aaral. At bago pong lahat, simulan po natin sa pamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. At sa pagkakataong pong ito, kami po ay magsasamang muli online para po nang sa ganon mag-aral ng inyong mga salita. Nawa pong lahat ng aming mga mababasa, mapapakinggan, mapag-aaralan ay makatulong po nawa upang mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. Mas lalong lumalim ang aming pagkakilala sa inyo. Mahal na Diyos, sa aming mga sarili kami po'y walang magagawa. Ngunit salamat po na ang banal na Espiritu ang tutulong sa amin upang nang sa ganon ng lahat ng mga bagay na ito ay maging malinaw po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Kayo'y lagi po namin kasama. At salamat po na bibigyan nyo kami ng katalinuhan upang maunawaan at kalakasan para maisabuhay ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat sa magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na nakakasama po namin kayo dito po sa ating programa. Muli po ang pinag-uusapan natin 1 and 2 Corinthians. And now ang topic po natin, Love-Driven Ministry. From the title itself, ibig sabihin, ang ating pong paglilingkod should be driven with love. Kasi bakit? Posible na yung ating paglilingkod is not driven by love. Posible na yung ating mga paglilingkod ay iba yung ating nais. Sometimes it can be driven by self-interest. Sometimes it can be driven because of hatred. May mga nangyaring ganyan. Paano nangyaring, pastor, na hatred? Kasi ang nangyari, kaya mo ginagawa yung ministry yon kasi nagkaroon kayo ng pag-aaway. At ang nangyari ngayon, yung way mo para nang sa ganun ay mailabas yung sama ng loob is to start something. Di ba? So, hatred. Kumbaga, sometimes naman it's competition. Gusto mong makipag-compete, gusto mong makipagpagalingan. And that's why we are being reminded by our study right now na ang ating ministry, ang title pa nga lang, Love-Driven Ministry. At sa sulat ni Pablo, makikita po natin kung paanong ang kanyang paglilingkod is driven by love. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4, which is our key text, "For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you, with many tears, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you." Ayun na, sabi niya, pag titignan niyo yung konteksto nito, sabi niya, with much affliction and anguish. Kasi bakit po? Si Paul been through a lot. He's been through a lot. Siya po ay maraming mga pagsubok. At napag-usapan natin nung nakaraan na we studied the book of Philippians and Colossians, even those letters, o yung iba pang mga letters niya was written because of his ministry, and then he was put into prison. And yet, he continued to preach the Word of God and to write
letters. Imagine ninyo, sa dami ng kanyang mga pinagdaanan, marami. Pagbabasahin nyo, nandito rin sa Aklat ng Korinto. Masasabi niya po doon, o sinabi niya doon, na siya ay pinagpapalo, siya ay pinersecute sa kagutuman, sa kalamigan, sa mga shipwreck, 'di ba? Sa lahat ng mga sitwasyon. He's been through a lot sa gawain dahil sa paglilikod sa ating Panginoong Diyos. And yet, He kept on pushing. He kept on doing kung ano yung kanyang panawagan. Kung ano yung panawagan ng ating Panginoong Diyos sa Kanya. Tuloy-tuloy pa rin siya naglingkod. And that's why in here, even though He's been through a lot, even though marami siyang hinaharap ng mga pagsubok at mga problema, si Pablo po, tuloy-tuloy pa rin na nagsusulat to express his love for people. Especially dito po sa pinag-aralan natin sa mga people o mga tao sa Korinto. 'Di ba? Madalas pag tayo ay dumadaan na sa mga pagsubok, dumadaan na sa mga problema, ang tendency natin is to do self-pity. Tinitingnan natin yung kalungkutan na ating nadarama, yung kalungkutan na ating nararanasan, and we won't care about others. Parang minsan magiging kaisipan ganito. Ako nga maraming pinagdadaanan eh. Tapos yung iba pa, isipin ko muna yung sarili ko. O, di ba minsan ganun yung nangyari. Don't get me wrong, walang masama na magkaroon ka ng pagkakataon, na magkaroon ka ng panahon sa iyong sarili. Pero pag minsan sa sobrang panahon sa sarili, nakakaligtaan yung panawagan ng Diyos na tayo patuloy na maglingkod, because the more we serve, the more we realize na ang joy is found in the Lord and at the same time in service to others. Di ba? Pag naglilingkod tayo, nalilimutan natin yung ating mga sariling problema. And di lang yun. Pag naglilingkod tayo, we realize na may mga taong mas hirap pa ang sitwasyon sa atin. Kaya po dito si Pablo, kita natin he's been through afflictions and anguish, and yet he write this letter. Siya ay sumusulat pa rin, and sabi niya, I write this with the love, na abundant love that I have for you. And so, as usual, let me share with you 3 points. Ano ba, based sa sulat ni Pablo, yung love-driven ministry? Again, marami na pwede kayong mapulot dito sa pag-aaralan natin. Marami rin na pwede kayong maibigay ng mga description of how love-driven ministry looks like. But based on the writings of Paul, dito po sa pinag-uusapan natin ngayon, meron lang po akong 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maunawaan. Maging madaling paraan para maintindihan. Maging madaling paraan upang nang sa ganon ay ma-share natin sa mga kaibigan natin at sa mga mahal natin sa buhay. At kung meron po kayong napulot na iba, praise the Lord. I-share ninyo. Isulat nyo sa comment section para nang sa ganun mabasa ng iba. Kung hindi naman, isulat ninyo para nang sa ganun pag dumating yung panahon ng sharing, hindi malimutan. Kasi ang problema pag minsan, nalilimutan natin. Okay, so the first letter G na gusto ko pong i-share sa inyo. Love-driven ministry based on the experience of Paul and his writings is that love-driven ministry is generous. Okay? It is generous. Ito ay mapagbigay. At pag pinag-usapan natin ng mapagbigay, madalas ang iniisip natin, ito ba pastor ay material na mga bagay? Hindi lang. Okay? Of course, may mga blessing tayo na nare-receive that we can share with others, material blessings. But in here, I'm not just talking about material blessings that we are sharing or tayo ay generously giving to others. Pero again, part yun. Kung meron tayong maipagkakalob, kasi baka may mga nanonood ngayon, sasabihin nila, Pastor, wala na nga akong makain. Ako pa'y magiging generous if love-driven ministry. The good news is, pwede kang magbigay ng hindi lamang ng mga material na bagay. Kasi dito po kay Pablo, ang kanyang ipinagkakaloob sa mga tao, aside from the blessings, material blessings that he is experiencing from the Lord, ay yung mga spiritual blessings that comes from God. Ano yun? Like yung pagmamahal ng Diyos, yung comfort na galing sa ating Panginoong Diyos na nararanasan niya, and He is also, He was willingly giving all these blessings na naranasan niya sa ating Panginoong Diyos sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 5. Blessed be the God
and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort which we ourselves are comforted by God. Ang sabi ni Pablo dito, ang sabi niya, ang walang ibang pagkukunan o pagmumulan ng comfort kundi ang ating mahal na Diyos. Walang iba. At dahil siya ang pinagmumulan ng comfort ng ating buhay, siya ang pinagmumulan ng dakilang pag-ibig ng ating buhay, by God's grace, itong naranasan natin ito, maibabahagi natin sa ibang tao. By God's grace, itong nararanasan nating kabutihan mula sa ating Panginoong Diyos, ma-share natin sa ating kapwa. Pero we need to go first to the source because it's hard to share what you do not have. You can pretend. Pwede tayong mag-pretend. Pwede tayong magkunwari. Pero mauubusan tayo ng lakas. Mauubusan tayo ng maipagkakalob. But when we are overflowing with love and joy and comfort that comes from the Lord, tayo mismo, marami tayong maibabahagi sa mga tao sa ating paligid. Kaya sabi ni Pablo, we've been comforted by the Lord. And itong comfort na nararanasan namin sa ating Panginoong Diyos, we are sharing with you this comfort. And so, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, we are being reminded today na ang dapat pala tayo sa ating mga buhay, sa ating mga puso, tayo ay laging nakakonekta sa ating Panginoong Diyos. Dapat tayo ay laging lumalapit sa Kanya. And we see everything that God is sovereign, that God is in control, that He is a God of care, of comfort, at pag naranasan natin ito, ma-share natin sa kapwa natin. Pero tandaan nyo mga kapatid, ang context, He's been through a lot of affliction. At ang sabi niya, even with all this affliction, naranasan ko ang comfort ng Diyos. Kaya, itong mga pinagdadaanan natin na mga mahihirap na sitwasyon, ito ay pagkakataon para nang sa ganon, maranasan natin ang comfort at pagmamahal natin Panginoong Diyos. Because later on, marirealize natin, ito po in my own personal experience, yung mga hirap na aking pinagdaanan, now as I look back, it's a blessing kasi now, pag may mga batang pastor o kaya naman may mga kaibigan, may mga tao sa paligid who's going through some difficult situation as well, I can share with them how the Lord comforted me. And by God's grace, we are generously giving that same comfort to those people who are in need. Ang sabi pa sa 2 Corinthians 1:6, if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. So, ano sinasabi ni Pablo dito? Para bang, ang dating, kung kami ay nahihirapan, para sa inyo yun. Well, ang point lang nun simple. Dahil si Pablo dumaan dito sa mga mahihirap na sitwasyong ito, nalagpasan niya, ang nangyayari po, nagkakaroon siya ng experience, fresh experience from the Lord that He can also share with people. Okay? So, ang ibig sabihin nito, simple lang. Yung mga pinagdadaanan nating problema at tayo nagtiwala sa ating Panginoong Diyos, later on, yan ay blessing kasi bakit? Yung mga bagay na pinagdaanan natin na nalagpasan sa biyaya ng Panginoong Diyos, maikikwento natin dun sa mga dumadaan din sa mga pagsubok. And that's why it's becoming a comfort for those people that we are serving. At kung tayo naman, siyempre sa ating mga naranasan, siyempre naranasan natin comfort ng ating Panginoong Diyos. Then we can also comfort the people around us. Ang galing, no? So, kumbaga ang point, mga kapatid, mga kaibigan, kung ang ating puso ay nasa ating Panginoong Diyos at nasa paglilingkod sa ating kapwa, titignan natin ang bawat mga problema at mga pagsubok na pagkakataon
upang nang sa ganon, lumago sa Panginoong Jesucristo, and later on, it's a blessing, it's a story to share, to comfort and bless others. But again, hindi madali. Because when you're going through the problem, when you're in the midst of the difficulty and trial, napakahirap. Di ba po? Napakahirap. Minsan, yung lahat ng mga minemorize mo, nalilimutan. Minsan, yung lahat ng mga bagay na alam mo na during the happy times, nalilimutan mo during the painful times. And that's why we need to be so connected with God. We need to really, every day, step in faith. Exercise our faith. Exercise yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And when we do this more, by God's grace, we grow in our relationship with Him. We grow in our faith. So when the time of difficulties come, when the times of trouble comes, we continue to hold on to Christ. Ang ganda nitong next verse na babasahin natin sa 2 Corinthians chapter 1, verse 9. Napakaganda nito. Sabi po dito sa 2 Corinthians 1, verse 9, Indeed, we felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. Grabe to. Ang sabi ni Pablo dito, yung mga bagay na aking nararanasan ngayon, o hindi lang yon, sabi niya, we almost died. We are near death. Yung affliction, yung suffering, yung persecution, we are almost, kumbaga, at the point of the end. Kumbaga, mamamatay na. Nandun na, malapit na. Pero sabi niya, itong karanasang ito, tinuturuan kami na mas lalo pang magtiwala sa Diyos na kaya niya kaming buhayin o kaya niya akong buhayin, mamatay man ako sa buhay na to. Grabing pananampalataya. Grabe mga kapatid, mga kapatid. Nung nabasa ko to, sabi ko, Lord, grabe. He's looking at every difficulty and problem as an opportunity to trust God more. At dito particularly ang sabi niya, ang Diyos, mamatay man ako, can raise me up. Amen? Grabe. Ha? Minsan, di ba, tayo personally, pag dumadaan tayo sa mga problema ng buhay, ano nangyayari? Minsan, naki-question natin ang karakter ng Diyos. Minsan, nalilimutan natin ang mga pangako niya. Pero sabi ni Pablo, when we continue to grow in Christ, we will start to realize na lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan, ito ay pagkakataon upang nang sa ganon, mas lalong magtiwala sa Kanya. Kaibigan, kapatid, may mga pinagdadaanan po ba kayo? May mga problem ba kayo na hinaharap ngayon sa buhay ninyo? Paring kayo ngayon nakikinig dito sa ating pag-aaral, pero deep inside, you are having this painful experience. O meron kang heart na talagang totally broken because someone, broke his promise. Someone tried to do something negative to you. Sometimes, di ba, may mga bagay na ganun tayong nararanasan. Naranasan mo ba na siraan ka, gawan ka ng mga kung ano-anong mga kwento, or kung ano mang mga bagay na iyong naranasan, lokohin ka, pagsinungalingan ka, nakawan ka, budulin ka, at nasasaktan ka ngayon. Nahihirapan ka ngayon. Kaibigan, kapatid, anumang bagay na ating pinagdadaanan ngayon, let's look at it in the eyes of faith na ito ay pagkakataon upang mas lalo pang magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Hindi man natin maintindihan ngayon yung sitwasyon. Hindi man ngayon natin maunawaan kung ano yung mga nangyayari. Minsan mapapatanong pa tayo, Lord, gusto ko lang naman maglingkod, pero bakit ganito yung ginagawa ng mga tao sa aking kapaligiran? Bakit ganito yung mga nangyayari sa akin? I just want to be true to what the Bible says. I just want to be true with policies and all. Tapos biglang gagawin ka pa ng mga hindi maganda. Minsan mapapatanong ka talaga. Mapapatanong ka, sasabihin mo, Lord, bakit ganon? I just want to serve you. Pero mga kapatid, ito ay mga pagkakataon na tayo ay tinuturuan na mas lalong magtiwala sa ating mahal na Diyos. Amen? Grabe mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Hindi madali,
Pero sa biyaya ng Diyos, it's possible. Sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, magagawa nating tignan ang anumang sitwasyon sa ating buhay na pagkakataon upang mas lalong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Dito grabe pa yung sinabi niya, to raise the dead. Kumbaga, 'di ba? Kumbaga yun yung dulo. Kumbaga kamatayan. And yet ang sabi ni Pablo, even death or in the face of death is an opportunity to trust the God who is able to resurrect. The God who is able to help. The God who is able to do miraculous things for His glory. Kaya, number one, love-driven ministry is generous. Generous in a sense na yung naranasan natin sa ating Panginoong Diyos, we are willing to share to others. So yung love, yung kindness, yung mercy, yung comfort na naranasan natin sa ating Panginoong Diyos, maibabahagi natin sa mga tao sa ating paligid. Amen? Pero it all begins with our connection with God. Kaya kamusta? Kamusta yung panahon natin sa Kanya? Kamusta yung mga pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Kamusta yung ating mga pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at marami pang iba? I hope every day is an opportunity to grow more in Christ and to trust Him anuman ang sitwasyon. Kaibigan, anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong problema, anuman ang iyong pinagdadaanan, look at it as an opportunity to grow in Christ. Number one, a love-driven ministry is generous. Number two, love-driven ministry is genuine. Okay? Genuine. Kasi bakit? Ang sabi sa 2 Corinthians 1:12 ay ganito, for our boast is this, the testimony of our conscience, that we behave in the world with simplicity and godly sincerity. Not by earthly wisdom, but by the grace of God, and supremely so toward you. Ayan dinidistinguish ni Pablo yung earthly wisdom and heavenly wisdom. Hindi daw siya naglingkod sa pamamagitan o nagbehave o nagminister sa mga tao sa pamamagitan ng pagkaunawa ng sanlibutan. But he behaved in simplicity and godly sincerity. At ang ganda nito, para mas maunawaan natin, it's important and it's good to go back to the original text. Kasi bakit po? Yung Greek word na simplicity, it also means, it expresses personal integrity in speech or behavior. In short, it reveals the purity of motives. And then, yung word na sincerity, it also points to integrity and purity of motives. Kumbaga, parang ang dating, yung term na ginamit niyang simplicity and sincerity, they are parallel to each other. They both have the same meaning or sense. So dito ulitin ko yung simplicity sa behavior and sa integrity in speech and in motives. Yung sincerity, ganun din. Integrity and purity of motives. So sabi ni Pablo, a love-driven ministry does not manipulate or deceive, but acts with honesty and integrity. At kung titingnan natin yung original text, honesty and integrity in speech, in motive, and in action. Okay? So, ibig sabihin, sa ating mga lumalabas sa ating bibig, it's honesty and integrity. Okay? Yung ating mga motive, it's honesty and may integrity. At hindi lang yung motive, maging yung mga actions natin shows integrity and honesty. Okay? So, yun yung genuine na love-driven ministry. Kasi, eto mga kapatid ko, mga kaibigan ko, sa ating paglilingkod, we need to be guided by the Word of God. Ito ulit-ulit ko sinabi, speech, behavior, and motive. Kasi bakit? Pag minsan, posibleng tama yung ating mga kilos at paglilingkod,
but the motive is wrong. And that's why the title of our lesson, Love-Driven Ministry. Pag minsan naman ay tama ang ating motive, pero mali yung ating pamamaraan. Pero it won't justify our action. Kasi kung lahat na lang sasabihin natin na okay naman yung aking motive, pero yung kilos natin ay taliwas sa sinasabi nating Panginoong Diyos. O halimbawa, ikaw ay part of the church, tapos may mga policies and all, and then you don't want to follow that. And then sasabihin mo sa dulo, ang motive ko naman ay okay. E di, pwede na rin sabihin ng iba na ang motive ko naman, kaya ako nagnakaw ay para tumulong sa aking pamilya. Ang motive ko naman, bakit ako nanguha ng gamit? Para nang sa ganun, tumulong ako sa ministry. Di ba? So, it cannot justify. Hindi pwedeng ma-justify yung ganung mga style. Ang kailangan, by God's grace, sa speech, sa behavior, and motive, kailangan po makakitaan tayo ng honesty and integrity because a love-driven ministry is genuine. Okay? Kasi nga po, minsan, pag hindi tayo well-guided ng salita ng ating Panginoong Diyos, we can easily justify our good motives and wrong actions. Di ba? Kaya ano yan eh? Ganito yan eh. Madalas, right motive but wrong action. Hindi pwede. Wrong motive, right action, hindi rin. Ano ang ideal? Ang ideal, right motive and right action and right speech. Yan ang ideal. Pero again mga kapatid, as human as we are, there's the tendency at times we fail. Either in the motive or in action. And that is why we need to be grounded in the Bible. Focus on the mission. Ayan o, di ba? So, we need to be grounded in the Word of God. Because when we are grounded in the Word of God, the Lord guides us. The Lord leads us. The Lord helps us kung paano dapat tayong magpatuloy sa buhay, kung paano dapat yung gagawin natin, kung paano dapat tayo naglilingkod. Hindi pwedeng laging sasabihin natin, this is what I feel is right. Because your feelings, my feelings can be deceiving. And that's why we are governed by the Word of God. Kung tayo part ng isang organization, especially if you're part of the church, we're governed by the manual. May church manual tayo, may policies tayo, and all. You cannot just do whatever you want. Okay? So, ulitin ko mga kapatid, mga kaibigan. It should be integrity and honesty in action or in behavior, in words or speech, and in motive. Okay? So, again, by God's grace, it's hard, it's not easy, but by God's grace, it is possible. And we need to continue to cling to God, lumapit sa Panginoong Diyos. Kasi sa ating mga sarili, yung human nature natin ay hindi ganun. Madalas ang iniisip natin ay ang ating mga sarili lamang. Yung mga bagay na naiisip natin na gusto nating gawin. Ba't hindi ganun? Kailangan tayo ay guided ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan yung ginagawa natin ay sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lang yung para magmukha tayong pogi o maayos sa harap ng mga tao. O kaya naman sa harap ng mga, yung paglilingkod natin, para lang nang sa ganun, magmukhang bongga, magmukhang maganda yung mga reports. Hindi ganun. The goal is always to give glory to God by genuinely or being honest and being faithful to our calling. Amen? So ito po, no? So sinasabi ni Pablo, ano yung love-driven ministry? A love-driven ministry is honest and it serves with integrity. It serves with integrity. Okay? Pero ito po, magkakamali tayo. And pag tayo nagkamali, how do we still continue serving with integrity and honesty? Kasi as human beings, we commit mistakes. Well, we can be honest and have integrity by admitting our mistakes. Tayo ay matuto na magpakumbaba at humingi ng tawad. At hindi yung pagpapakumbabang pangharap lang ng tao na para sasabihin mo na okay, I'm sorry, pero ginagawa pa rin natin. No. Kailangan
Kung tayo hingin ng tawad, we realize that what we've done is wrong, and by God's grace, we will correct it. Itatama natin yung ating mga ginawa. Kasi, alam nyo na, sabi nga dito sa atin, yung speech, integrity in speech, in behavior, and in motive. Kasi minsan madali sa speech sasabihin mo, okay kami, sa harap ng mga tao, sasabihin mo, okay, pero deep inside, okay, yung actions mo, hindi pa rin, nagpapakita na okay. Yung actions mo, nagpapakita pa rin. At yung mga salita mo, o yung actions natin, nagpapakita na taliwas sa ating sinasabi. Kaya po, again, kung magkamali man tayo, let's be honest. Let's admit that we are wrong. Let's humble ourselves before God. Kaya yung love-driven ministry, it does not mean, yung pag genuine, ibig sabihin, hindi ka na magkakamali. Magkakamali tayo, as human as we are. Sometimes, mga kapatid, yung basa natin sa banal na kasulatan o maging sa basa natin sa mga polisiya at mga Rus, sometimes magkakamali. Yung pagkaunawa natin, sometimes may misinterpret natin ng hindi sang-ayon sa paano nauunawaan talaga. Pero with integrity and with honesty, pag tayo'y na-correct, let's admit and let's ask for forgiveness and let's correct by God's grace. Let's live righteously. Humingi tayo ng tawad, i-admit natin tayo nagkamali. At ang ganda nito kasi, sinabi ni Pablo ito, tapos may instance na nangyari. Kasi ang nangyari po sa 2 Corinthians 1:13, "For we are not writing to you anything other than what you read and understand, and I hope you will fully understand." Ayan, kasi merong sinulat si Pablo na hindi naunawaan mabuti ng mga tao. They misinterpreted what he wrote. Okay? And ganun talaga, mga kapatid. Sometimes, even with all the right motives, kanina binasa natin, sabi ni Pablo, I'm writing to you out of my love for you, and yet sometimes, mamimisinterpret. Sometimes, ang reason bakit namimisinterpret, kasi napapangunahan tayo ng sama ng loob, napapangunahan tayo ng ego o ng pride, and we don't want others to tell us na ito'y tama at mali. So, nangyari tuloy, paminsan, we misinterpret the message. Even though the motive of the person is correct. Okay? So ito, kaya sabi ni Pablo, sana maunawaan ninyo, sana makita ninyo na ang aking sinasabi sa inyo, I'm doing it out of my love for you. And then, when we continue reading sa text na to, sa 2 Corinthians chapter 1, 13 patuloy, hindi nakapunta si Pablo sa Corinth. Okay? Imagine, tandaan nyo, sa pinag-uusapan natin dati, nagpunta na siya sa Corinth. And now he was planning to come back. Hindi siya nakapunta. Hindi siya pumunta. At ang nangyari, yung mga tao ngayon, they started saying, teka lang, si Pablo, sabi niya pupunta siya. Hindi naman siya pumunta. So sabi nila, inconsistent si Pablo. And that's why maiintindihan nyo ngayon yung sinasabi ni Pablo na ang aking paglilingkod sa inyo is genuine. It is with sincerity and simplicity. Pero ngayon na nagiging usapan, teka lang, si Pablo, hindi naman bumalik. Sabi niya, babalik siya. Sabi niya, ano siya? So, they were dealing or focusing on the inconsistencies of Paul. Ang sabi nga ni Pablo, grabe ganda nito. 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Ang sabi ni Pablo dito, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, huwag kayong mag-focus sa inconsistencies ng isa't isa. Huwag kayong mag-focus sa inconsistencies ko. Huwag kayong mag-focus sa inconsistencies ng leaders o ng mga members o ng kahit sino. Mag-focus tayo sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Because a love-driven ministry focuses on God's faithfulness, not on human inconsistencies. Amen? Ito mga kapatid, ulitin ko. Si Pablo, let's say si Pablo, alam mo na, sa kwento mga kapatid, hindi talaga siya nagpunta and meron siyang magandang dahilan. Pero tandaan niyo mga kapatid, hindi yan kasing dali ng panahon natin ngayon na kung hindi ka makakapunta, makaka-message ka, makaka-email ka, makakatawag ka, napakadali. Nung panahon nila, pag hindi makakapunta, hindi ganun kadali. Diba? Kasi wala namang mga text message noon. Wala namang mga, katulad ngayon na very easy yung communication, napakadaling mag-connect with each other.
Di ba po? Lalo na with the presence of internet. Kaya nga ngayon, we're trying to really rally all brothers and sisters na ang ating mga digital platforms gamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi talaga we are able to reach as many people as possible and connect with people through the online platforms. Pero nung panahon ni Pablo, hindi. And so, Paul decided not to go to Corinth. Pero pumunta naman siya later on. Pero at this particular time, hindi siya nagpunta. And yung action niya na yon was misinterpreted that he was inconsistent. Pero sabi ni Paul, may reason. Bakit hindi? Basahin natin ha, 2 Corinthians 1:23 and 2 Corinthians chapter 2 verse 1. But I called to God to witness against me, it was to spare you that I refrained from coming again to Corinth. For I made up my mind not to make another painful visit to you. Ayan, sabi ni Pablo na isip niya that this is not the right time to visit again kasi yung una niyang pag-visit ay painful experience, or it's possible that the letter he sent that was misinterpreted ay medyo painful to the hearing of people, and now coming there, baka maging ganun na naman, painful experience. So sabi ni Paul, that's why I made up my mind, hindi muna ako pupunta. Hindi ko muna kayo dadalawin. Kaya lang na-misinterpret. Ano po? Pero ang sinasabi ni Pablo doon sa verse 20, ang love-driven ministry, hindi nagfo-focus sa inconsistencies ng human being. We focus on God's faithfulness. Kung may mga bagay na hindi nangyayari, titignan natin ito sa mata ng pananampalataya that all things work together for good to those that love the Lord. I know mga kapatid, pag minsan, itong ganitong mindset sometimes can be abused. Ha? Minsan, nangyayari. Kasi bakit po? Talagang, alam yun, hindi na ibibigay yung mga dapat na gawin. Hindi nangyayari yung mga dapat na gawin. At pagkatapos sasabihin, all things work together for good. Well, ito ang maganda. Yung wisdom, yung sovereignty ng Diyos is so high that we cannot fathom na yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, napapahintulutang mangyari. Because God is in the business of changing and growing us as a person, bilang kanyang mga anak. Don't get me wrong, hindi ko sinasabi na hayaan na lang yung mga maling practices. Of course, by God's grace, we need to do something about it. We need to correct. We need to mention it. Pero kung wala pa ring magbabago, kahit na sinabi mo na, then we need to look in the eyes of faith na merong magandang panukala ang ating Panginoong Diyos na hindi pa natin nauunawaan ngayon, but it could be changing something within me na ginugrow ng ating Panginoong Diyos sa aking buhay. And so, kung may nakikita po tayong mga inconsistencies, let's focus on God's faithfulness. And let's always give the benefit of the doubt. Kasi, alam niyo, hindi naman natin alam yung buong sitwasyon. Hindi natin alam yung buong sitwasyon. At kung alam naman natin ang buong sitwasyon, instead of focusing on the inconsistencies, focus on God's faithfulness. Ito mga kapatid, I want to share with you a personal testimony. Lately, napansin ko, sabi ko, parang, alam mo yun, yung health is not, parang, you start to feel, yung, parang, I know, some will say, you're still young, pastor, pero I'm starting to parang feel the difference. Parang 20 years ago, compared to now, it's different. Iba. Yung dati na kaya mo magpuyat lang na magpuyat, ngayon, iba. Ramdam talaga. Yung dating kaya mong mag-reply sa lahat ng message na pumapasok, ngayon di na magawa, mga kapatid. Hindi na magawa. Sa sobrang dami ng dapat gawin, mga meetings and all, mga pangangaral and all. And sometimes, you arrive at home, you just want to rest, you want to lie down and rest. Hindi mo na mabubuksan sometimes yung mga messages. And so, alam mo yun, you want to be at the peak of your service. But sometimes may mga situation na hindi mo magawa. And that's why, sabi ko nga mga kapatid, sometimes talaga, you want to do more, but the flesh
is already weak. And what I'm trying to say is that ako po nung nararanasan ko na ngayon, I started to realize na maaring ganun din yung iba. Dati, di ba, parang in-expect mo, grabe, tagal naman mag-reply nito. Nung ako na mismo ngayon ang medyo, alam mo yun, nakakalimot na. Minsan mababasa mo yung message but you don't have the strength to still message. Tapos di ka na naka-message, ma-realize mo, uy, hindi, naku, late na pala akong hindi ko na pala naaalala na hindi pala ako naka-reply. Minsan ganun na nangyayari mga kapatid, mga kaibigan. And so sabi ko, nung ito na nangyayari na rin sa akin, wala na. Dahil naalala ko yung sabi ng isang pastor sa akin. Sabi niya, well, ngayon na malakas ka, do whatever you can by God's grace. Kasi darating ang panahon, you will be very exhausted and tired. At yung pag-uwi mo, o kaya pag ikaw ay nasa itinerary, you just want to rest. Yung lahat ng pwede mong makuwang rest, you will get it. The point, mga kapatid, why am I sharing this? I'm just sharing this kasi ngayon naiintindihan ko na yung mga pinagdaanan. Alam mo yun, yung dating judgmental ka sa iba na bakit ganun. Ngayong ikaw na yung dumadaan. Ako na yung dumaan doon. Sabi ko, naiintindihan ko ngayon. So it has given me more understanding because I myself, naiintindihan ko ganun rin pala. Mahirap pala talaga. And so that's why, let's focus on God's faithfulness and not on human inconsistencies. So ulitin ko, if you see some human inconsistencies among your brothers and sisters, among our leaders, let's pray for them. And if those inconsistencies are continuously happening, kahit na napagsabihan na, then let's focus on God's faithfulness. Number 1, love-driven ministry is generous. Number 2, love-driven ministry is genuine. And number 3, love-driven ministry is grace-filled. What do you mean, Pastor, grace-filled? Kasi tandaan nyo, sa 1 Corinthians, may mga bagay na binanggit si Pablo na dapat disiplinahin. May mga bagay na ginagawa yung ilang mga members na hinayaan lang nilang magpatuloy. At sabi ni Pablo, hindi dapat ganyan. Ay dapat, yan ay pagsabihan nyo, dapat huwag nyong i-tolerate. Dapat i-correct ninyo. So now, ang nangyari dito sa 2 Corinthians 2:5-8, may sinabi ngayon si Pablo that the purpose ng ating mga paglilingkod, ng ating mga pag-review at pag-punish is not to harm the person or isolate the person, but to help the person to realize his mistake and at the same time, siya ay manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Basahin natin 2 Corinthians 2:5-8. Now if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but in some measure not to put it too severely to all of you. For such a one, this punishment by the majority is enough. So you should rather turn to forgive and comfort him, or he may be overwhelmed by excessive sorrow, so I beg you to reaffirm your love for him. Ayan na. So na-correct, na-punish na, but again, reaffirm your love for him because a love-driven ministry seeks to restore broken relationship with grace and mercy. Ang purpose ng ating pag-correct, hindi para ipahiya ang tao, kundi para nang sa ganon matulungan at nang sa ganon siya hindi magpatuloy sa maling gawain. Kaya lang, Pastor, paano yan? Napagsabihan namin, ginawa namin yung best namin to say it with all the love, and yet it was misinterpreted. Siya pa yung nagalit, siya pa yung sumama ng loob. Well, mangyayari po talaga yan, mga kapatid, mga kaibigan, kasi because of human pride. You know, ito natutunan ko. Minsan mali ang paraan natin ng pagsabi, tama yung motive natin. Okay? Kahit sa pag-approach dito minsan naman, tama yung motive natin, tama ni approach natin, pero ang reaction, hindi pa rin sometimes, o yung recipient, hindi pa rin ready to accept it. Minsan ganun na mangyayari. And that's why, pag ganun ang nangyayari, kailangang patuloy pa rin nating ipanalangin at i-reach out. Kasi ang purpose ng ating pagsabi, purpose ng ating pag-discipline sa church is to help the person realize so that he may come back to Jesus Christ. The purpose of church discipline is restoration through forgiveness and through reaffirmation of love of the sinner. Kumbaga, didisiplinahin, hindi para ipahiya, hindi para isolate, kundi para nang sa ganon, siya ay maibalik sa tamang landas at siya ay maramdaman niya na mahal siya ng ating Panginoong Diyos.
Ito mga kapatid yung tamang pagdidisiplina. Minsan ang nangyari sa pagdidisiplina, it's more on pagpapahiya. At kung yun ang motive, it's wrong. It should be out of love. At hindi lang yun. It's grace-filled because we learn to forgive. Tandaan nyo mga kapatid, ang forgiveness is one way. Ano ibig mo sabihin, Pastor, one way? You can forgive even if the person do not show any signs of humbleness, signs of humility. You can forgive like Jesus Christ. Diba? When Jesus was, being was on the cross, he shouted, diba? Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Hindi pa sila humihingi ng tawad, the Lord already forgave them. Ano ibig sabihin nun? Sa puso ng ating Panginoon Kristo, He doesn't want what they are doing, but the person He is forgiving them. They do not know, I forgive them. Ganun din po sa atin. And again, it's not easy, but by God's grace, it's possible. That's why it's grace-filled. A love-driven ministry is grace-filled. We forgive. Even if the person do not want. Even if the person is not showing signs of any humility or admittance na siya'y nagkamali. We can still forgive. Kumbaga, we let go of the anger. We let go of the negative emotion. We don't like what they are doing, but we let go of the grudge. We let go of the anger. That's forgiveness. Yung reconciliation, kailangan both kayo willing magpatawaran. Kumbaga, yung reconciliation, willing ka magpatawad. Yung isa, willing umamin sa kanyang pagkakamali, and pareho kayo na nag-grow in faith and then you reconcile. Pero kung ayaw nung isa, you can still forgive and not reconcile. Okay? So I hope that's clear. And then, at the same time, mga kapatid, mga kaibigan, ang forgiveness does not also mean that you will allow the person to abuse you again and again. Okay? Or you will allow the person to do the same thing again and again. Hindi ganun ang forgiveness. You forgive the person, you don't allow the grudges, the negative emotions to rule your heart, but at the same time, you set boundaries. Kasi kung ang context ay pinapatawan mo pero yung tao, hindi siya nag-a-admit ng pagkakamali niya, tuloy-tuloy pa rin yung mga gawain niya, you can forgive the person, and once you have forgiven the person, you need to set some boundaries. Kasi kung hindi pa willing mag-reconcile yung tao, hindi siya willing magkaayos kayo, you need to set boundaries not to allow the person to do it again and again to you. Okay? Kailangan mga kapatid, isi-set mo talaga yung boundaries. Kasi, alam mo yun, forgiveness does not mean you will allow the person to abuse you again and again. So you will set boundaries. Sasabihan mo na, okay, hanggang dito lang. Hanggat hindi nagpapakita ng genuine sign of reconciliation and forgiveness. And by God's grace, alam niyo, makikita yan mga kapatid as time passes by. So dito po, it's grace-filled. We learn to forgive. We don't allow the negative emotions. We don't allow the grudges in our hearts na maghari. At ito po, no, ang ganda pa nito, as we end this Bible study or this study, grace-filled. Sa 2 Corinthians 2:12-13, si Paul, he was waiting for Titus na nag-deliver ng letter sa mga Corinthians. Pero doon po sa verse 12 and 13, he was anxious kasi hindi niya nakita si Titus. Kumbaga, talaga siya yung napapaisip, nag-aalala marahil, perplexed and anxious and afflicted na hindi niya nakita si Titus. Ano kaya nangyari kay Titus? And then later on, sa I think chapter 7, and forward, it's okay. Pero ang point, dito, nung sinusulat niya itong part na to, hindi niya pa nakikita si Titus. Pero pagdating sa verse 14, ang sabi niya dito, but thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Ang ganda kasi, bakit po? Sa 12-13, he was expressing his anxiousness na hindi niya pa nakikita si Titus. Yung concern niya
na hindi niya pa nakikita si Titus. Pagdating sa verse 14, he was thanking God. He was thanking God kasi bakit ang sabi niya, ang Diyos ang nagli-lead sa atin to triumphal procession. There is triumph in Christ. And because there's triumph in Christ, regardless of our situation, whether good or bad, dapat daw po ang fragrance ng pagkakilala sa Diyos ang maamoy sa atin. Ang fragrance o ang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos ang maitanyag at maihayag. At kita natin sa buhay ni Pablo, he's being persecuted, he is afflicted, he is perplexed. Not seeing Titus, he is anxious, and yet he still keeps on talking about Jesus. He still keeps on talking about God. Nasasaktan, nahihirapan, napipighati, pero ang lumalabas pa rin sa kanyang bibig, kahit na masakit, is to give glory and praises to God. Amen? And I hope that can happen to us. Even in our most difficult moments, even in our most painful moments, we continue to speak of God's faithfulness and God's love. At ang sabi sa verse 17, for we are not like so many peddlers of God's word, but as men of sincerity, as commissioned by God in the sight of God, we speak in Christ. Ang nahahayag, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. What distinguishes a faithful servant of Christ from a false minister is that while the latter peddles the gospel for self-interest, the former preaches the word of God in wholehearted love for Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope that our ministry will be love-driven. But it's only possible when we are connected to the God of love. And by God's grace, a love-driven ministry based on our study is generous. We share what we experience from the Lord. We are genuine. There's honesty. There is integrity. And if we commit mistakes, we are willing to humble ourselves. And it is grace-filled. We are willing to forgive. Handa tayong magpatawad tulad ng ginawang pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. And I hope and pray, wherever we go, whatever happens to us, even if we face persecutions, afflictions, or many other things, the aroma of Christ or the fragrance of the knowledge of Christ, yun po ang kanilang mararanasan. Yun ang kanilang maaamoy. Yun ang kanilang makikita. At ang makikilala nila, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let's bow our heads and let's pray. Lord, maraming salamat po sa aming pinag-aralan ngayon. You have reminded us that love-driven ministry is only possible if we connect to you always. Lord, tulungan niyo po kami na lagi lamang pong manghawak sa inyo, lagi lamang pong manampalataya sa inyo, at lagi lamang tumingin sa inyo. At anumang pong pagsubok at problema ang aming napagdadaanan, tulungan niyo po kaming manghawak sa inyong mga pangako, manghawak lamang sa inyo dahil kayo'y tapat at kayo'y Diyos na nagmamahal sa amin. Patawarin kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkakamali. At tulungan kami, Panginoon, na ang aming paglilingkod will always be driven by love. Maging inspiration naming patuloy ang aming Panginoon Kristo. Bigyan kami ng lakas upang magawa ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang kayo, nawa pong pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ang patuloy na maranasan natin sa araw-araw. And we invite you again and again to share this video para po nang sa ganun mas maraming makinabang at ma-bless. At muli po maraming salamat po sa lahat na nagpe-pray at nagsusupport para nang sa ganun ang gawain natin ito ay makapagpatuloy. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.